Purihin ng Panginoon sa kanyang pagpapala sa atin. Yung po nakaraang summer, pinagpala tayo ni Lord ng init. At ngayon naman, binibigyan niya tayo ng kaginhawahan. Of course, some of our brothers and sisters ay stranded po dahil sa bagyo. Ang iba naman ay hindi stranded sa kanilang sariling bahay. Bagamat sila po ay malapit lamang dito, ay baha naman sa labas ng kanilang bahay. So, patuloy po tayo mga kapatid sa ating pagsamba sa ating Diyos na siyang pinakabanal sa lahat. At siya rin namang patuloy na nagpapabanal sa atin from one holiness to another, from one glory to another. Kaya pakinggan po natin ang salita ng ating Diyos ngayong umaga. Papatuloy po tayo mga kapatid sa ating init ng pananampalataya. Kahit na umuulan na ngayon, yung init ng pananampalataya natin, kung tutusin, ay wala pong kinalaman sa panahon. Ang init ng pananampalataya natin kahit na mag-snow pa sa Pilipinas, yung init ng pananampalataya na yun ay dapat nating i-maintain to the point na kahit mag-snow sa Pilipinas, pag inawakan natin ng snow ay matutunaw dahil po sa init ng ating pananampalataya. To many of us, pag narinig po natin yung faith on fire, ang iniisip natin, ito yung pananampalataya na kapag ikaw ay aktibong-aktibo, kapag ikaw ay parang hindi mapakali sa iyong pananampalataya. But the truth is, ang init ng pananampalataya natin ay nananatili sa anumang panahon ng ating buhay. Sa anumang kondisyon ng ating buhay at anuman ang ating dinaraanan. Importante po kasi na meron tayong init ng pananampalataya. Babasahin ko po mga kapatid ang ating series verse na matatagpuan po natin sa 2 Korinto 4:16 hanggang 18. Ang sabi po riyan ay ganito. Bago ko po basahin, yung sinasabi po rito sa verse 16 na iyan ang dahilan kung bakit kami hindi pinanghihinaan ng loob, ay nababase po sa mga naunang verses from 11 to 15 na sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa kanyang mga pangako. At dahil sa mga pangako na yon, at dahil sa pananampalataya natin sa mga pangako na yon, ay tayo po mga kapatid ay nagkakaroon nung mainit na pananampalataya. At ito po yung ilang mga bagay na maganda kapag mainit po yung ating pananampalataya. Katulad po na sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 4:16 to 18, ang sabi po, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unting-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinahahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Mapapansin po rin dito mga kapatid, ang pagsasalarawan ng mainit na pananampalataya. Kapag mainit po ang pananampalataya, hindi po tayo nawawala ng lakas ng loob. Sabi, therefore we do not lose heart. Hindi tayo nawawala ng lakas ng loob, hindi tayo nasisiraan ng loob, hindi tayo nadi-discourage. At least generally, once in a while, kahit na mga Kristiyano tayo, nakakaroon tayo ng discouragement, pero sa kabuuan ng ating pagiging mananampalataya ay mas madalas na mas malakas ang ating loob. Kaya makikita po natin dito yung necessity, yung pangangailangan na yung ating pananampalataya ay laging mainit. And one of the ways
God is helping us para uminit yung ating pananampalataya ay mga pananambahan natin na kagaya nito. Di ba ba? Ilang sa atin ang mga kapatid yung naisip makapunta nga sa church para lumukas naman ang aking espiritu. Ibig sabihin, para uminit naman yung aking pananampalataya. Kasi yung pag ang pananampalataya natin, mga kapatid, ay lumamig, ay hindi po maganda yon. And bilang mga Christian, kailangan natin i-maintain yung init ng ating pananampalataya. Dahil, katulad ng message natin last week, kapag mainit ang pananampalataya natin, nagkakaroon tayo ng maturity. Importante po yun. At pag mainit ang pananampalataya natin, matatag po tayo. Ano pa ba ang sinasabi, mga kapatid, na ng 2 Corinthians 4:16 hanggang 18 na makikita natin na benefit ng pagkakaroon po natin ng mainit na pananampalataya? Sinasabi po dito, inwardly we are being renewed day by day. Lumalakas ang ating espiritu kahit na ang ating katawan ay nanghihina. At sinasabi pa rin dito, mga kapatid, na yung momentary troubles natin o yung mga pagsubok na dinadaanan natin is part ng ating mainit na pananampalataya. In fact, ang sinasabi rito, dahil sa init ng pananampalataya, kahit na may pagsubok ka, yung pagsubok na yon ay beneficial pa rin sa'yo. Dahil yung pagsubok na binibigay sa'yo ay nagiging dahilan pa para magkaroon ka ng reward from heaven. Bukod pa sa buhay na walang hanggan, may reward pa ang Panginoon na ibinibigay sa atin dahil sa mainit ang ating pananampalataya. Kahit na nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Alam ko mga kapatid, lahat tayo ay dumaan sa pagsubok at alam natin na totoo po ito. Na hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok for nothing. Binibigyan tayo ni Lord ng pagsubok para pagpalain tayo. Dahil pag nalalampasan natin ang pagsubok, nakatulong din naman natin ng Diyos para malampasan natin ang pagsubok, ang kasunod doon ay pagpapala. Parang final exam sa college. Tapos sabi ng professor, open notes. Tonto ang mga estudyante noon. Biro mo, final exam, open notes. Ibig sabihin, yung ding nagbibigay ng exam, ang pwedeng magbigay ng ginhawa sa mga nag-i-exam. At siya rin ang tumutulong para tayo ay patuloy na maging mainit sa ating pananampalataya. Walang kalugi-lugi. Huwag po nating tignan yung mga pagsubok bilang mga sumpa sa buhay natin. Kung hindi bilang hamon. At hindi lang yon bilang source din ng pagpapala later on. Kaya yung po mga pagsubok talaga is part of our burning faith. Sabi nga ng iba, bakit ganun? Kailan ako nanampalataya sa Panginoon? Saka ako sinusubok. Natural lamang kasi gusto ni Lord na mag-mature ka eh. Alam ni Lord kung ano ang kahinaan mo. Hindi po ba? Kristyano ka na, nanampalataya ka na, nakita ni Lord yung spiritual bicep mo, maliit. So, paano palalakasin ni Lord yung spiritual bicep mo, yung braso mo? I-exercise niya yan, i-challenge niya yan, di po ba? Parang magbubuhat ka ng dumbbell na mabigat, mahirap. Pero at the end of the day, nag-develop yung muscle mo. Na-develop yung spiritual muscle mo. Kaya walang masama sa pagsubok na dinadaanan natin sa buhay. Can you imagine a life without test, without trials? Boring po ang buhay na yon. Bagamat tayo nag-iiyakan, mga kapatid, na para sa katawan natin ito na binigay sa atin ng Diyos, para sa buhay na ito na isinasabuhay natin dito sa mundo, kapag wala pa po tayong trials, dito, boring ang buhay. Boring na boring talaga. I remember this one movie tungkol sa isang AI nung
hindi pa masyadong natin na pag-iisipan yung AI. Isang movie na, doon sa movie na yon ay kung ano yung gusto mong robot, mabibili mo. So merong isang ina na bumili siya ng robot, isang bata kasi wala siyang anak, batang robot na lalaki, yung robot parang edad ay 7 taon sa tao, ikukumpara sa tao. At ito pong robot na ito, dahil siya ay AI, napaka-excellent po niya. Pag sinabi nung bumili sa kanya na gawin mo ito, gagawin niya yun with excellence. Mamamalansya siya with excellence. Bandang huli, dahil lahat ng ginagawa niya ay ayos, sabi sa kanya nung may-ari niya bumili sa kanya, hindi ka ba maaaring magkamali? Kasi nabubor na yung bumili sa kanya na may-ari sa kanya bilang robot na wala na siyang ginawa na hindi tama. So, nagiging boring na. Dito, sa pamumuhay natin, with the physical mind and body na binigay sa atin ng Diyos. Kailangan talaga natin yun eh. Kaya kung mainit ang ating pananampalataya, pati yung mga pagsubok ay beneficial talaga sa atin. Siguro ang isang illustration dyan, yung pagsubok ay pwede nating sabihin na isang klase ng pill o gamot. Ilan po sa atin dito yung ayaw na ayaw uminom ng gamot? Di ba? Lalo mga kababaihan, pag yung capsule ganito nakalaki, ayoko na inumin yan. Di po ba? At meron pong mga tao talaga that they'd rather die kaysa uminom sila ng pills. So sa kanila, parusa yung pills, yung painumin mo sila ng pills. Sila yung pag binigyan mo ng pills, sabi mo, inumin mo yan, tumalikod ka, itatapon yung pills. Iinom ng tubig. Ang hindi nila mag-gets, pag ininom mo yung pills na napakalaki na mahirap lunukin, ay gagaling ka at lalakas ka. Ganon din, sa ating pananampalatayang may init, every once in a while, para laging mainit yung ating pananampalataya, binibigyan tayo ni Lord ng trial pills. Naku, anak, medyo kampante ka na. Inumin mo itong trial pill na ito. Lord, ang laki naman yan. Hindi ko, kaya mo yan. Pag nainom mo, ikaw ang magbe-benefit. Kaya importante po yon sa ating pananampalatayang mainit. Lahat ng mga pagsubok na nangyayari. At isa pang maganda mga kapatid sa mainit ng pananampalataya ay natututo tayong tignan ang mga bagay na hindi nakikita. Parang pag pinag-aralan natin ito mabuti itong verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Parang ano siya contradictory. Ang tinitignan ko yung hindi nakikita. Paano mo titignan yung hindi nakikita? Of course, with your spiritual eyes. Hindi po ba? Dahil mga Kristiyano tayo, alam na natin yon. Hindi tayo nakafocus sa mga material na bagay. Hindi tayo nakafocus sa mga bagay na nakikita kung hindi nakafocus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil meron tayong init ng pananampalataya. At sa umagang ito mga kapatid, ay itutuloy po natin itong series natin na Faith on Fire. At ang title po ng message natin ngayon ay tungkol sa kagalakan. Init ng pananampalataya ay kagalakan. Karami po ang umiiwas pag pananampalataya na pag-uusapan. Ayaw ko niyan. Boring yan. Malungkot yan. Maging yung mga kapatid natin dito na dating nasa masasayang buhay sa sanlibutan. Bago nila tanggapin ng Panginoon, nag-isip-isip muna sila, teka, papasok ako sa pananampalataya na yan, baka maging boring ang buhay ko. Di po ba? Papasok ako sa pananampalataya, susunod ako kay Kristo. Ibig sabihin, iiwanan ko na lahat ng bisyo ko. Ibig sabihin, iiwanan ko na yung mga kaibigan ko. Iiwanan ko na yung mga gawain na gusto ko na ayaw ng Diyos. Boring ang buhay na ganon. Yun ang kanilang pagkakaalam. Pero ang totoo mga kapatid, wala pang nakapagbigay sa atin ng uri ng kagalakan na naibigay sa atin ng ating pananampalataya. Di po ba?
Natatandaan niyo ba nung very first time na nakilala niyo ang Panginoon, nakilala natin ang Panginoon, talaga naman yung ating experience is top of the mountain. And of course, gusto ni Lord na yung experience natin yun na top of the mountain, nawa every Sunday ma-feel natin. Kaya it's important na every Sunday ay makarating tayo na maaga, makasama tayo sa pag-awit sa Panginoon, and hopefully, bigyan tayo ni Lord ng spiritual experience that is on top of the mountain. Na masisihan tayo. Walang bagay sa ibabaw ng lupa na bibigay sa atin ng kagalakan na katulad ng binibigay sa atin ng init ng pananampalataya. Kahit sabihin mo pang bilyonaryo ka, kahit pa trilyonaryo ka, hindi mo pa rin makukuha yung kagalakan na dala ng pananampalataya kung wala kang pananampalataya. Ibang klaseng kagalakan ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kagalakang spiritual ang pinanggagalingan. Na talagang hindi kayang ibigay sa atin ng anuman. Kaya, importante mga kapatid na maunawaan natin ngayon na ang pananampalataya natin ay dapat nating pahalagahan dahil ito ay nagdudulot ng kagalakan. Kaya po, sinasabi po sa Roma 15:13 ay ganito. Ang sabi po dito, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ay siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumugo ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So tingnan po natin dito yung sinasabi na ang ating Diyos mismo, na siya rin nagbigay sa atin ng pananampalataya, ay nagbibigay sa atin ng buong kagalakan. Dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga dapat yung pananampalataya natin laging mainit. Laging mainit. I remember yung tiyuhin po ni Pastora sa Cavite. Yung pong bahay nila ay malapit sa bahay nila Pastora. Pag pumasok kayo sa bahay noon, laging may mainit na kanin. Mula umaga hanggang gabi yun. Yung sinaing nakasalang sa, sa uling, yung kahit mahina na yung uling, andun pa rin siya. Kasi ang gusto nung tiyuhin ni Pastora, basta binuksan niya yung kaldero, kahit madaling araw, may mainit na kanin. Masayang masaya siya doon sa mainit na kanin. Kaya lang nakaka-high blood po yun. yung mainit na kanin. Pero ang ating Diyos ay nagagalak din doon sa mainit na pananampalataya. Maaaring ang iniisip natin, mga kapatid, katulad sinabi ko kanina, na ang tingin natin sa mainit ng pananampalataya ay maybe siguro iniisip nyo, yung katulad ng pananampalataya ni pastor, yung katulad ng pananampalataya ng ilan sa church. Hindi po ganun yun. Yung init ng pananampalataya, of course, that's fine. Pag nakikita natin sa isang kasama natin sa church, kapatid natin sa church, na umuusok talaga yung pananampalataya niya, that's good. Pero, kahit na ang pananampalataya natin ay hindi masyadong umuusok, dapat ito, mga kapatid, ay laging mainit. Not necessarily mainit na mainit. Mainit pa rin. At pagka meron tayong mainit na pananampalataya, ang unang-unang nag-benefit tayo po. Kasi si Lord alam niya itong anak ko na to, may mainit na pananampalataya ito. Bibigyan ko siya ng kagalakan. Diba? Sa ating experience, mga kapatid, nakikita natin, pagka tayo ay nang lalamig sa pananampalataya, hindi tayo masaya. Hindi po ba? Pero kapag mainit ang ating pananampalataya, inspired tayo sa buhay. Hindi po ba? May problema, God will take care of that problem. Hindi po ba?
May pagsubok, tutulungan ako ni Lord sa pagsubok na yan. Hindi ako matatakot dyan. Remember, ang may mainit na pananampalataya, hindi nasisiraan ng loob, hindi pinanghihinaan ng loob. Kaya nga napapansin, madalas, ng mga tagalabas, sa mga Kristiyano, yung, paano mo nagagawang ngumiti? Eh, wala ka naman pera. Paano mo nagagawang maging relax na relax? Eh, ang gulo naman ng mundo. Hindi po ba? Bakit ka panatag na panatag? Eh, final exam mo bukas. Ang sagot, kasi meron akong mainit na pananampalataya. And our faith, yung mainit natin ng pananampalataya, applies to every area of our lives. Walang parte ng buhay natin na hindi napapangibabawan ng mainit na pananampalataya. In fact, kailangan ng buhay natin yon. Ng lahat ng area ng ating buhay, yung meron tayong mainit na pananampalataya. So, dalawang bagay mga kapatid ang ituturo sa atin ng Panginoon tungkol sa mainit na pananampalataya na nagdudulot ng kagalakan. Unang-una, ang mainit na pananampalataya, of course, nasabi ko na, ay nagdudulot ng kagalakan sa atin. Kasi yung iba, iniisip po nila, kaya lang nila kung gustong isama dyan sa church na yan, para magalak yung pastor. Kasi pag dumating ako dyan, dagdag akong bilang, additional member ako. Kasi masaya si pastor. Siya lang ang masaya. Hindi po ganon. Kung kaya natin ipinapangalat ang mabuting balita, ay para magkaroon ng pananampalataya ang mga tao. Mas marami, mas mabuti dahil ibig sabihin nito, mas maraming taong malungkot ang magkakaroon ng kakaibang kagalakan. Hindi yung kagalakan na nakukuha sa cellphone games. Hindi yung kagalakan na nakukuha sa social media. Hindi yung kagalakan na nakukuha dahil maganda ang tingin sa iyo ng tao. Hindi yung kagalakan na nakukuha dahil sa may pera ka. O yung kagalakan na nakukuha dahil lagi kang nasa mall. Kundi yung kagalakan na nakukuha dahil sa init ng pananampalataya. Ito yung, alam niyo siguro marami sa atin dito, baka yung iba sa atin dito, mas matagal pang mananampalataya sa akin. Somehow, sa tagal-tagal na natin sa pananampalataya, yung matagal na sa pananampalataya, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang i-describe yung spiritual joy na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Have you ever tried sitting down and writing to describe the joy that is given by God to you? Hindi natin kahit umupo tayo, hindi natin mai-describe. Nararamdaman natin at alam natin na yung kagalakan na yung nagaling sa ating mainit ng pananampalataya ay hindi talaga natin makukuha sa iba. In fact, ang buhay ay boring kapag walang pananampalataya. In fact, ang buhay ay boring kapag ikaw ay mananampalataya at ang pananampalataya mo ay malamig. Let's be honest with ourselves. Pag malamig ang ating pananampalataya, hindi tayo makali. Hindi po ba? Tayo makali, hindi natin natutulog tayo, hindi tayo makatulog. Marami kang pera pero something is bothering you. Kasi wala ka nung kagalakan na yun na galing sa init ng pananampalataya. That's why we strive. That's why nilikha rin ng Diyos, tinuruan tayo ng Diyos ng Biblia na ting unang araw ng isang linggo ay nagkakatipon-tipon tayo. That's one of the purposes of God. Magkaroon tayo ng init ng pananampalataya. Dahil ang sabi po, huwag niyong kalilimutan mga pagkakatipon ting unang araw ng isang linggo. Tulad ng ginagawa ng iba. Sa halip ay magpalakasan kayo sa isa't isa. Ano ibig sabihin nun? Palakasan sa isa't isa. Palakasin ang ating pananampalataya. At pag malakas ang ating pananampalataya, mainit ang ating pananampalataya. Tulad ng ilaw. Yung 20 watts na ilaw, mainit-init na yon.
Pero palitan mo yan ng 1,000 watts, mainit na yun. Ganon din ang ating pananampalataya. Mas mainit, mas magaling, mas meron tayong kagalakang nararanasan na hindi natin kayang ipaliwanag. So, himay-himayin po natin. Paano po tayo, mga kapatid, magkakaroon ng pananampalataya na nagdudulot ng kagalakan sa atin? Init ng pananampalataya. Yung turo sa atin na kailangan nating sumampalataya sa hindi nakikita. Kahit anong gawin mong pagsampalataya sa pera mo, sa bangko, kahit every time hawak mo ang bank book mo at tinitignan mo ang balanse, 6 digits, 7 digits, araw-arawin mo yun. Bandang uli, ayoko na ito, nabubor na ako kakatitingin sa account ko. Pero yung spiritual joy na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa hindi nakikita, iba yun mga kapatid. Sabi po sa unang Pedro 1:8, kahit hindi nyo siya nakita, ang ating Diyos, ay mahal nyo siya, at kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo sa Kanya. Ang tawag doon pananampalataya. Kahit na nung nagsimula kang mananampalataya, hindi mo na nakita si Lord, 50 years in the faith, and yet you have not seen God. At hindi mo makikita ang Diyos hanggang nandito ka sa lupa. Pero anong nangyayari? Naniniwala ka pa rin. At ano ang dulot nun? Ang sabi rito, nag-uumapaw na kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Sometimes dumadaan tayo sa mga spiritual winter, yung ating spirituality parang mababa, gano'n, parang wala, parang si Lord ay malayo. Pero hindi po yun katotohanan dahil ang Diyos natin laging nandyan. Kaya nga, sometimes, kahit na tayo ay Kristiyano na, kahit na tayo matagal ng Kristiyano, may mga pagkakataon na kailangan natin pilitin ang ating sarili na magbasa ng Biblia, na kailangan natin pilitin ang ating sarili na pumunta sa church, na kailangan natin pilitin ang ating sarili na umattend sa mga activities ng church. Dahil ayaw natin na mawala yung init ng ating pananampalataya kung ito man ay nawawala panandalian. Balik tayo ng balik kay Lord. Balik tayo ng balik sa liwanag ng Diyos na nag-iinit para yung ating pananampalataya ay maging mainit din. Kahit hindi natin nakikita si Lord. Yung kagalakan sa isang bagay na hindi mo nakikita, lalo na sa ating Diyos, grabe po ang kagalakang dala niyan sa atin. Again, sabi nga rito, kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig, ni ng mga sulat ng pinakamagagaling na sumulat. Ibig sabihin din ito mga kapatid, ang pagsampalataya sa hindi nakikita ay pagmamahal sa Diyos na hindi nakikita. Mahalin natin ang Diyos ng patuloy kahit hindi natin siya nakikita. Dito natin makikita na ang pananampalataya natin na binabaliwala ng sanlibutan at maging ng ilang mananampalataya ay mahalaga para sa ating kagalakan. Yung faith na yun na binigay sa atin, huwag natin bibitawan yung mga kapatid, ano man ang mangyari. Sapagkat ultimately, yung kagalakan na kailangan natin at ang ating espiritu at kaluluwa ay doon natin makukuha. Doon ibinibigay ng Diyos. Kailangan din mga kapatid para tayo ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng init ng ating pananampalataya ay tanggapin natin ang mga pangako ng walang pag-aalinlangan. Ng ating Panginoong Jesucristo sa unang Pedro ay
Sinasabi niya sa mga tao, sa mga mananampalataya kung gaano niya kamahal ang mga mananampalataya. Sabi niya, kung gaano ako kamahal ng Ama, ganoon din ko kayo kamahal. Tapos ito yung sumunod na mga taga na sinasabi, at nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kung hindi ang inyong kaligtasan. One of the promises of God. But huge. Yung kaligtasan, napakalaki po nun. Walang pera sa mundo na pwedeng itapat. Kaligtasan lang po ng isang tao yun. Not even the cost of the whole world ay pwede mong itapat sa kaligtasan lamang ng isang tao. Kasi iba si Lord eh. Yung binibigay niya sa ating kaligtasan na hindi pa natin nakita pero pinapanampalataya na natin, ibang klase yun eh. Hindi mabibili. Kahit anong gawin. So, dapat mga kapatid, anumang pangako na ipinangako sa atin na ating tinanggap ay paniwalaan natin, lalo na kung ito ay galing sa Biblia. Huwag nating pagdudahan yung mga pangako na ibinigay sa atin ng Diyos. Kahit yung mga pangako na magagamit natin on a daily basis sa ating buhay. Doon mahalaga yung yung pangako ng Diyos eh. Doon mahalaga yung salita ng Diyos kapag ito ay na-apply na sa buhay on a daily basis. Sabi nga ng mga Amerikano, where the rubber meets the road. Sabihin yung gulong, walang halaga yan hanggang di mo ginagamit sa kalye yan. At yung gulong, yun yung salita ng Panginoon. Unless gamitin mo siya in practical application sa iyong buhay, wala itong halaga. Pero, kung naniniwala tayo sa buhay na ito, sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo at sa ating buhay, naniniwala pa rin tayo sa kanyang mga pangako. Anong resulta mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng kagalakang hindi kayang i-describe ng bibig. That's why we survive. That's why bilang mga Kristiyano, we even strive. Katulad po nangyayari ngayon sa Iran, bagamat ang mga Kristiyano ron ay suppressed, pagka Christian ka ron at nahuli kang Christian, makukulong ka, papatayin ka pa. Pero mas lalo pong dumadami yung mga Kristiyano doon. Kasi nga, nararanasan nila yung spiritual na kagalakan na hindi nila naranasan sa kanilang dating pananampalataya sa bansang yon. Ganon din po sa China. Ang Christianity po ay patuloy ang paglago. Kasi hindi maibigay ng gobyerno yung spiritual joy. Hindi kaya ibigay ng gobyerno. Not even our own government can give that to us. Si Lord lang makapagbibigay diyan sa atin. Ang mabuti lang dito sa bansa natin, hindi naman pinipigil ng ating bansa na manampalataya tayo. Siguro wisdom na rin yon. Dahil hindi naman nila kayang ibigay yung kagalakang spiritual, ba't pa nila pipigilin? At wala namang balak ang gobyerno natin na gawin yun. But there are many governments in different nations around the world na sinusuppress po yung pananampalataya na mainit sa tunay na Diyos na magdadala ng kagalakang hindi kayang i-describe. That's why, yung mga nasa Kristiyano na nasa ibang bansa na oppressed, lalo silang nanggigigil. Kasi lalo nilang nararamdaman yung spiritual joy kahit na mayroong pinapatay sa kanila. Alam niyo, mapalad tayo dito sa Pilipinas eh. Tayo mga Kristiyano dito sa Pilipinas, mga parang quote-unquote, parang tayo eh, hindi ko na masabing spoil kasi ibig sabihin ng spoil, binubulok eh. Yung privilege tayo. We can practice our faith anytime we want without fear. Pero kailangan natin ng matinding disiplina sa ating sarili to practice our faith on a daily basis. Ang sabi po dito,
So anumang pangako, mga kapatid, na pangako ng Diyos ay dapat huwag nating pag-alinlanganan. At kailangan po natin siyasatin ang salita ng Diyos para yung mga pangako ay malaman din natin. Kaya po sinasabi natin, read your Bible, do your devotion, attend your worship, listen to the messages na binibigay ng Panginoon. Kasi yun ang purpose natin eh. Na malaman natin yung mga pangako ng Diyos at i-claim natin yung pangako na yun. Kasi kapag hindi natin kinlaim pag hindi natin alam yung pangako, hindi natin makiklaim. At ito po yung problema ng maraming tao sa sanlibutan. May pera o walang pera. Kapag wala sila sa Panginoon, kapag wala silang pananampalataya, ang buhay nila ay hanggang dito lang. Kung tayo po, ang pag-asa natin sa Panginoon ay hanggang dito lang, o kung tayo ay nabubuhay na walang Diyos, katulad ng mga atheist, na ang paniwala nila, pag namatay ako, basta na lang ako maglalaho. So anong say-say ng buhay? Walang purpose ang buhay. Kaya yung mga tao, mga kawawang kaluluwang naliligaw, mayaman man o mahirap, kuminsan tinatapos nila yung buhay nila kasi wala namang purpose eh. Yung mayaman na kaya niyang bilhin ng lahat, pag nabili niya na ang lahat, wala nang excitement sa buhay. Ang ganito lang pala eh, katulad nung naikikwento ko sa inyo na isang Pilipino na may-ari ng isang security agency. Yung ating siya sa point na magpapakamatay na lang siya kasi nabibili ko naman lahat at hindi na ako masaya. Yun namang, on the other hand naman, meron ding may hirap na ganun, puro na lang hirap. Wala na akong aasahan sa buhay. Tapusin ko na yung buhay ko ngayon kasi mahirap din lang eh. Pero kung meron kang pag-asa, alam mo yung mga pangako ng Panginoon at kilala mo si Lord, meron kang personal relationship sa Kanya, alam mo na ililigtas ka niya, naniniwala ka sa Kanya, naniniwala ka sa buhay na walang hanggan, at alam mo yung mga pangako na sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pag natakot ka, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, mag-pray ka. Yung mga simpleng gano'n na nababasa natin sa Biblia. Pag nawawalan ka ng pag-asa, mag-pray ka. Yung mga simpleng gano'n. If you truly believe in God, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, nagkakaroon tayo ng kagalakan na pinagtatakhan ng tao kung saan natin kinukuha. Kaya kailangan natin ng mainit na pananampalataya. Kasi pag wala yung mainit na pananampalataya, ibig sabihin, walang purpose ang buhay natin dito sa mundo. Dahil yung mainit na pananampalataya, naniniwala na may Diyos na hindi nakikita at may mga pangako ang Diyos na hindi nakikita, na hindi pa rin natin nakikita, na hindi pa nangyayari, pero mangyayari. Yun yung mainit na pananampalataya. Pero kung wala yung kawawa naman tayo, ano po ang sabi mga kapatid sa unang Korinto 15:17 hanggang 19 ay ganito, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. At hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi ligtas. Verse 19 ang sabi, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang kawawa sa lahat ng tao. Ibig sabihin dito, isang tao, umahanga kay Kristo, pero hindi naniniwala sa mga pangako ni Kristo. One of the founding fathers of America, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya, gustong-gusto niya si Jesus Christ. Binabasa niya yung Bible. Pero lahat ng ayaw niya, like miracles, like eternity, hindi niya pinaniniwalaan. So gumawa siya ng sarili niyang Bible, ginupit niya lahat ang tungkol sa buhay ni Kristo, kasi hanga siya sa buhay ni Kristo, sa mga prinsipyo ni Kristo. Hanga siya dahil si Kristo ay walang dungis. Pero pagdating sa pangako, buhay na walang hanggan, di siya naniniwala doon. So ginupit niya yun, nilagay niya sa notebook. At yun ang binabasa niya every day. Ibig sabihin ng pag-asa niya kay Jesus hanggang dito lang sa lupa. Pero tayo, ang pag-asa natin kay Jesus ay magpasawalang hanggan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. At dyan tayo masaya. Actually,
Yan ang nagbibigay buhay sa atin at sigla sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi man tayo perfect. Hindi naman sinabi na pag mainit ang pananampalataya, may perfect ka na. We are a work in progress. Bawat isa sa atin. Hanggang di tayo natitigok, hanggang di tayo nalalagutan ng hininga, tinatrabaho pa rin tayo ni Lord para baguhin niya tayo. Kaya kailangan mga kapatid, para yung pananampalataya natin ay manatiling mainit, kailangan natin na maniwala at tanggapin ang mga pangako ng walang pag-aalinlangan. And also, mga kapatid, dapat alamin natin mula sa Biblia kung ano-ano yung mga pangako. Sabi nga po sa 1:15-11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Ito yung sinasabi ni Kristo na minamahal ko kayo na katulad ng Diyos Ama. Ganun ang pag-ibig ko sa inyo. Sinasabi niya ito, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito para magalak kayo. Ibig sabihin, meron siyang mga pangako. Meron siyang mga sinabi sa atin na nagsisilbing pangako. Pag sinabi ng Panginoon, I will love you till the end of time. And after that, through eternity, katotohanan po yun na dapat magbigay sa atin ng inspirasyon. Pangalawa, mga kapatid, alam nyo ba na ang mainit na pananampalataya ay nagdudulot ng kagalakan mismo sa Diyos? Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi lang tayo ang nagkakaroon ng kagalakan dahil sa pananampalataya, kundi ang ating Panginoon din. Nagkakaroon ng kagalakan dahil sa ating pananampalataya. Kaya hindi nakakapagtaka, ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Again, bakit siya tayo binibigyan ng pananampalataya? Para tayo ay magkaroon ng kagalakan. Mahal tayo ni Lord eh. Sabi po sa Hebreo 11:6, ganito, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. You cannot please God without faith. Which means, God is pleased with our burning faith. Natutuwa ang Diyos sa ating mainit na pananampalataya. Ibig sabihin nito, kailangan mga kapatid manampalataya tayo at bigyan natin ng kagalakan ang Diyos. Mahal tayo ni Lord. Tama po ba? Niligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng pananampalataya. At masaya tayo sa ating pananampalataya sa isang kasiyahan na hindi kayang i-describe ni numan. So dapat lang na manampalataya naman tayo sa Kanya ng tuloy-tuloy para siya rin ay magalak. Pag tinignan tayo ng Panginoon sa oras na ito, ang mga puso natin, nakikita niya meron tayong pananampalataya. Masaya si Lord. In fact, hindi kayo makikinig ng salita ng Diyos ngayon kung wala kayong pananampalataya. Hindi po ba? Masaya si Lord. At kung tutuusin mga kapatid, yung pananampalataya, dapat talaga nating ingatan. Alam nyo, kasi this is the only thing that we have na nakakapagpaligaya sa Panginoon. Gano'n na karami atraso natin kay Lord. Ilang beses na natin pinalungkot si Lord. Marami na. But let's bounce back to our faith. Balik na tayo ng balik sa pananampalataya natin. Bakit? Kasi masaya si Lord pag nananampalataya tayo. At yung mga pagkakataon na nanghihina yung ating pananampalataya, ng lalamig, maaaring sinusubok tayo ni Lord. Pag nakalampas tayo, grabe ang palakpak ni Lord. Di po ba? Galing naman ako. Akala ko hindi niya malalampasan yung aking pagsubok. Kinaya niya. Di ba? Mga anak natin, kapag meron silang nagawa na hindi natin nakalain na kaya nilang gawin, tuwa tayo, hindi po ba? Galing pala ng anak ko. Ilan na rito yung mga magulang na narinig nila mag-speech yung kanilang anak sa school. Galing pala ng anak ko. Hindi ko alam. Hindi po ba? Minsan, mga magulang, nakita mo yung papers ng anak mo, yung kanyang team na ginawa. Okay pala mag-English ng anak ko. Natutuwa tayo eh. Si Lord na pag nakitang nananampalataya talaga itong anak ko sa akin, nalalampasan niya yung pagsubok.
Masaya ako, sabi ni Lord, and I will reward my children. And then, kailangan din natin mga kapatid na palaguin ang personal na relasyon natin sa Panginoon. Sabi po sa Zephaniah chapter 3 verses 17 to 18 ay ganito, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya para mabago niya tayo. In the process of changing us with our burning faith, changing us from one glory to another. Ang sabi ng Panginoon dito ay, sabi ng salita, magagalak siya katulad ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Masaya si Lord, mga kapatid, kapag mainit yung ating pananampalataya. And one way of doing that is by having a personal relationship with the Lord. Allowing Him to change us. Mahaba pa po yung aking sasabihin, pero puputulin ko na po, mga kapatid. In conclusion, mga kapatid, sa mundong ito at sa araw-araw na pamumuhay, ay napakahalaga ng kagalakan. I know you agree. Yung kagalakan na nagdudulot ng mainit na pananampalataya. O dulot ng mainit na pananampalataya. Sapagkat kapag hindi natin alam kung paano hahanapin o tatalunin ang kalungkutan, mga kapatid, sa mundong ito, ay kakainin tayo ng kalungkutan ng buhay. Marami po ang tao na nalulungkot. Hindi nila alam kung saan hahanapin ng kagalakan. Hinahanap nila sa kung saan. Relationship, wrong relationship, hobbies, career, pera. And then pag nating na nila yung pinakatuktok, wala na, nalulungkot na naman sila. Pero kapag meron kang mainit na pananampalataya sa ating Panginoon, matatagpuan mo yung tunay na kagalakan. Wala ni isa man sa atin, mga kapatid, na makakapagsabi na minsan ay naging masaya ka sa mundong ito nang higit pa sa kasayahan na dala sa iyo ng iyong pananampalataya. Wala pa. Kahit araw-araw mag-beach ka, masusunog ka pa sa beach. Hindi po ba? Kahit araw-araw magpasaya ka sa alak, magkakatibi ka lang. Kahit araw-araw magpasaya ka sa bisyo, mapapahama ka. Pero, kung araw-araw ay mananampalataya ka sa Panginoon na may init, grabe mga kapatid ang kagalakan na dulot nun. Una, sa atin, dahil wala pa tayong pananampalataya, hindi natin alam kung saan manggagaling ang tunay na kagalakan. Nung ibigay sa atin ng Diyos, sumaya tayo. At nung tinanggap natin yung pananampalatayang yun, sumaya si Lord. Yun ang the best dun eh. Yung mapasaya mo si Lord. Ang maganda pa ron, pag napasaya mo si Lord, masaya ka rin. Kaya yung pong ating pananampalataya, mga kapatid, napakahalaga. Na inaalagaan natin, pinaiinit natin, para yung kagalakan hindi nawawala sa atin. Kung minsan ito ay nakakawala, habulin natin pabalik. Kasi hindi naman tayo perfecto. Pero mapalad tayo, mga kapatid, at natagpuan natin ang pananampalatayang bigay sa atin ng Panginoon. Dahil doon, meron po tayong mainit na pananampalataya na nagdudulot ng kagalakan sa atin at sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon, mga kapatid.